Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan magpanig ng mundo. Dalawang pares na bakbakan ang ating tatalakay ngayon. Ito po ay sa pagitan ni Remart Gaballo kontra Mexican fighter na si Kinban Torres, maging ang comeback fight nitong si Marlon Tapales kontra Naitapong Jangkayo. Ang kanilang fight schedule ay sa Mayo G's. Bukas na po ito ating masasaksihan. Dito po kasi ito gaganapin sa ating bansa, doon po sa Maidas Hotel and Casino, Pasay City. Na kung saan sa mga bakbakan na ito, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, malaki po ang posibilidad na makakakuha kayo ng idea kung sino ang papabor nyo sa panalo dito po sa naturang bakbakan. At dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin mo alamin ang kunti mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan, dahil yan po ang ating gagawing referensya sa ating comparison. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuport at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po ng sports speech kung wala rin po kayo mga idol, kaya naman hindi na natin patagalin pa. Isingit ko muna po mga idol, para po sa mga boxing fans na nag-request sa Fury kontra Usyk, may video na po tayong nagawa. Pero hindi ko pa po na-i-upload dahil ito po ang inuuna ko, sapagkat ito po ay bukas na ating masasaksihan ang mga bakbakan na ating tatalakayin ngayon. Okay, alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig sa Remart Gaballo at Kinban Torres ng Mexico. Unahin natin ang sa panig ng Mexicano. Itong si Kinban Torres ay may impresibong kartanda as a professional boxer. 13 wins with 9 wins coming by way of knockout. May 5 talo, ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanyang 5 pagkatalo, 2 beses nakatikim ito na knockout. May edad na 36 anyos, at ang height 5 foot and 6 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 69.23%. Huling na palaban or last fight nitong si Torres, Enero 27, 2024, nakasagupan nitong si Ching Ching Yang. Panalo by majority decision, schedule 6 rounds itong si Torres. Karanasan o eksperyensya ng boksingirong ito, mga idol, halos isang tao lamang ang masasabi kong pinaka matindi na kalaban nito na kung saan kumbaga kilala. Katulad ditong si Misayuki Mitani ng Japan, na kung saan pinaglalabanan nila ang Japanese Boxing Commission bantamweight title. Talo itong si Torres by majority decision. Sa skill sa taglay-taglay nitong si Kinban Torres, boxer puncher po ito. Malimit po yan sa mga Mexicano. Boxer puncher, ibig sabihin saklaw ang mga galawan natin mabanggitin. Pressure fighter style, defensive style, o malaban sa brulan o tututo na bakbakan, may counter punching style. Taglay nito ang power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, may mga butas sa depensa itong si Kinban Torres. Hindi ito mahigpit sa depensa po mga idol. Oo. Ngayon, sa panig naman itong ating kababayan na si Remart Gaballo. Bilang isang professional boxer, itong si kabayan naman ay may impresibong kartada po. 27 wins with 22 wins coming by way of knockout. May isang talo, ngunit wala pa naitalang tabla. Sa kanya nag-isang talo, knockout ang kanya sinapit po mga idol. May edad na 27 anyos itong ating kababayan at ang height nito ay 5 foot and 6 inches. Reach 68 inches. Orthodox ang kanyang stance. Knockout ratio 81.48%. Huling na palaban or last fight nitong ating kababayan, Pebrero 13, 2024. 5 parob ang kanyang nakatunggali. Panalo by knockout itong si kabayan. Ang itinagal lamang po ng kanyang nakalaban na si Paiparov ay first round. Karanasan, eksperyensya nitong ating kababayan, dating WBC interim matapos siyang talunin si Emmanuel Rodriguez by split decision. At minsan na rin itong naging world title challenger kontra sa kapwa natin Pinoy na si Nonito the Filipino Flash Donaire sa WBC nito na hawak-hawak noon. Sa kanilang laban, doon nakatikim naman ng kaunahang talo sa kanyang professional boxing career si Remart Gaballo by knockout sa ika-4 na round. Isang matinding body shot po. Hindi nakarecover si Remart Gaballo sa laban na yon. Pero ganun pa man, sa pangkalahatan, sa comeback fight ni Remart Gaballo, nagtuloy-tuloy po o nakabalikos agad ito, nakuha niya ang panalo at hanggang ngayon, nagtuloy-tuloy ang panalo hanggang sa naging rank 1 sa WBO itong ating kababayan mga idol. Sa skill sa taglay-taglay nitong si Remart Gaballo, boxer puncher, pressure fighter style, defensive style, lumalaban din sa brulan o tututo na bakbakan, may counter punching style. Taglay naman ito ang
Medyo may pagka-agresibo, volume din, kung babato ng suntok, taglaing power, timing, at accuracy. May pagkakataon na hindi volume din na may pagkakataon na hindi volume puncher itong si Kabayan, may mga ganon. Pero yung power, timing, at accuracy nito mga idol, talaga naman. May masasabi tayong may one punch knockout nga po itong si Remart Gabalyo. Pero yun nga, hindi rin ito ganong mahigpit sa depensa. May mga butas sa depensa na delikado, baka ma-counter po mga idol. Lalo na't medyo nauuga ito pag tinamaan sa mukha. At siyempre sa katawan na kung saan doon siya nakatikim po ng kaunahan talo sa kanyang professional boxing career. Ngayon nadako na tayo sa ating gagawing comparison. Unahin natin sa edad. 27 anyos itong ating kababayan, 36 anyos ang Mexicano. Kalilipas lang sa prime nitong Mexicano mga idol, 36 years old. So lamang si Kabayan, kalakasan niya ngayon, prime niya ngayon. Height, reach, power. Magkasing tangkad lamang po ang dalawang maglalaban, which is 5 foot and 6 inches. Sa power naman, lamang pa rin si Kabayan, which is umaabot po ang knockout ratio nito si Gabalyo sa 81.48%. Pero hindi pwedeng maliitin ni Gabalyo itong kanyang makalaban na Mexicano dahil umaabot po sa 69.23% ang knockout ratio nito. Ngayon, sa kanilang activity, parehong aktibo po ang dalawang maglalaban. Sa karanasan, lamang po si Gabalyo. Sa ranking, rank 4 sa IBF si Gabalyo, rank 1 sa WBO si Gabalyo. Ngunit itong kanyang makalaban ay wala po sa ranking. Katunayan, last fight nitong kanyang makalaban ay 6 rounds. At ang schedule sa bakbakan na ito ay 8 rounds of professional boxing. Sa makatuwid, parang ano lamang ito kay Gabalyo, tune-up fight mga idol. Pero tandaan natin, this is boxing. Anything can happen. Hindi porkit ginawa itong pan-tune up ay sigurado na talagang panalo si Gabalyo. Tanda natin, sabi ni Gennady Golovkin, sa isang suntok lang, kayang bumago sa takbo ng laban. Sabi naman ni Margarito, sa isang suntok lang, kayang tumapo sa laban. So, dapat mag-iingat si Remart Gabalyo dito, mga idol. Dahil hindi lahat ng papatawa sa kartada ay tunay ngang talo na kaagad yan. Hindi ganun po dito sa boxing. Kaya, dapat siyang mag-iingat dito. Nandito kay Gabalyo ang mga kalamangan. Oo. Siya po ang yamado dito. Sa dako, sa karanasan, sa power, sa skills, 50-50 sila parang boxer-puncher. So ngayon, dadako na tayo sa ating official prediction. Prediction ko dyan, Remart Gabalyo by knockout or technical knockout. Pinakamatagal ang 5 rounds. Ngayon, kung di naman magawa ni Remart Gabalyo na i-knockout itong kanyang makatunggali na si Kinban Torres ng Mexico, sa tingin ko malaki pa rin ang posibilidad na manalo ni Gabalyo sa pamamagitan po ng puntusan na kung saan posible niyang may domina ang laban. At siyempre, kung magkaroon lamang ng dikit sa scorecard yan, kahit na sabihin natin nakakalamang pa ng konti ang Mexicano, kung mo sa Pilipinas gaganapin ang bakbakan, na kay Kabayan ang kalamangan. Sa makatuwid dito sa bakbakan na ito, ang pinakatsansa po ng Mexicano ay ang maka-upset dito sa laban. Tanong, may kakayahan ba makapagpa-upset ang Mexicano? Oo naman. May mga kamay po ito, may skills din po ito, na kung saan may power din. Na kung saan kung yan ay makakuha ng magandang adjustment at timing na mapatamaan niya ng solido si Kabayan, may kalalagyan din si Kabayan dyan mga idol. Kaya sinasabi ko nga kanina pa, dapat mag-ingat nitong si Gabalyo sa laban niya dito kay Kinban Torres dahil mataas ang knockout ratio din nito na kung saan delikado din siya baka ma-counter po mga idol at mauwi sa upset sa ang laban, knockoutan o puntusan. Posible kasing once na makatikim si Gabalyo dito ng bagsak, mag-iingat si Gabalyo na kung saan ang Mexicano, agresibo ito once na nakita niyang siya makapabor. Oo, malimit sa Mexicano yan, which is malimit sa galawan ni Torres ay ganun nga. Kaya delikado din dito si Gabalyo mga idol na kung saan kinakailangan niya mag-iingat din sa laban. Ngayon, dadako na tayo sa kabak fight nitong si Marlon Tapales kontra po sa Thai fighter na si Natapong Jangkaew. Paglalabanan nila ang bakanting WBC Asian Continental Super Bantamweight title. Na kung saan po mga idol, alamin na natin ang kunting background dito sa magkabilang panig at unahin natin ang sa panig ng Thai fighter na si Natapong Jangkaew. Hirap banggitin ang pangalan nito ah. Ang boxingerong ito ay may impresibong kartada po. 12 wins with 8 wins coming by way of knockout. May 3 talo, ngunit wala pa naidalang tabla. Sa kanyang 3 pagkatalo, 2 beses nakatikim ito ng knockout or technical knockout. May edad 27 anyos at ang height hindi piho. Pero sa aking estimate, nasa 5 foot and 7 or 5 foot and 6. Oh, pero hindi piho mga idol, ipagpapauna ko na. Orthodox ang stance ng boxingerong ito, knockout ratio 66.67%. Last fight nitong si Natapong Jangkaew, Marso 30, 2024, nakalaban nito si Worapon sa ika. Panalo by first round knockout itong si Jangkaew.
Ngayon, dadako tayo sa karanasan o eksperyensya nitong si Natapong Jangkaew. Magngalan tayo ng dalawang boksingero na kung saan para sa akin nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan. Hiroto Yashiro, Adrian Lirasan. Sa tingin ko yan po ang nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan, which is nakatikim siya ng talo diyan mga idol. 2 beses siyang natalo dyan. Natalo siya ni Hiroto by knockout. Kay Lirasan naman by technical knockout. Magandang karanasan din po yun mga idol. Ngayon, dadako tayo sa skill sa taglay-taglay ni Jangkaew. Boxer puncher din po ito. First fighter style, defensive style. Lumalaban din sa brulan. Natututo na bakbakan. May counter punching style. Malimit, hindi nga ginagamit itong si Natapong Jangkaew ang kanyang height, reach advantage, na kung saan mahilig ito sa brulan talaga na labanan mga idol. At siyempre, bilang isang boxer puncher, may kakayahan din itong ipapanatili ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban, which is yung kanyang pag-defensive style. Oo. Taglay dito ang power, timing at accuracy. Pero pagdating sa depensa, may mga butas din po sa depensa itong si Natapong Jangkaew. Ngayon, dadako tayo sa panig nitong ating kababayan na si Marlon the Nightmare Tapalis. Bilang isang professional boxer, itong si kabayan ay may impresimo kartada po. 37 wins with 19 wins coming by way of knockout. May 4 na talo. Ngunit wala pa naitalang tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, 3 beses nakatikim po ito ng technical knockout or knockout. May edad 32 anyos at ang height 5 foot and 4 inches. Reach 65 inches. Southpaw ang kanyang stance. Knockout ratio 51.35%. Last fight ni kabayan, Disyembre 26, 2023. Unification title bout sa 4 major title belt dyan sa Super Bantamweight Division na kung saan nakalaban niya ang tinaguri ang The Monster ng Japan na si Naoya Inoue, na kung saan natalo itong ating kababayan by 10th round knockout. Karanasan o eksperyensya nitong si kabayan, dating 2 Division World Champion po ito. Nag-World Champion sa Bantamweight Division, which is nahawakan niya ng WBO, at naging Unified World Champion sa Super Bantamweight Division, nahawakan naman niya ang IBF at WBA. Magngalan din tayo ng mga di kalibreng boksingero na kanyang nakatunggali mga idol. Siyempre, nangunguna si Naoya Inoue, si Ryosuke Iwasa, at si Murodjon Akhmadaliev. Sa ranking sa ngayon, itong si Marlon Tapalis, rank 3 sa WBC, rank 5 sa IBF, rank 6 sa WBA. Ngayon dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Sa ranking, wala po sa ranking ang Thai fighter. Sa karanasan, lamang po si kabayan. Sa activity, parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Lamang, magkaiba po ang resulta sa kanilang mga naging huling laban. Galing sa masaklap na pagka-knockout, itong si Marlon Tapalis, which is gumapang siya doon sa laban kay Inoue. Samantala itong kanyang makalaban na si Natapong Jangkaew ay galing po sa panalo by first round knockout. Kaya itong pagkatalo ni Marlon Tapalis, mga idol, posibleng yan po ang pinaka-disadvantage niya dito sa laban. Bakit? Una kasi dyan mga idol, kung wala ba itong pinsala na iniinda. Kasi pagka-phobia, wala na, hindi na ito napupobia si Tapalis dahil 3 beses na ito nakatikim ng knockout. Hindi na bago para sa kanya. Pero yung pinsala mga idol, which is expose ang kanyang kahinaan. Sana walang ininda ito na pinsala. Ngayon, dadako na tayo sa height, reach, power, kung sino ang may advantage. So, sa height mga idol, hindi tayo peho, pero posibleng mas matangkad ng kaunti ang Thai fighter. Orthodox kontra Southpaw, delikado sa untugan. Pagdating sa knockout ratio, lamang po ang Thai fighter, umaabot po ang kanyang knockout ratio sa 66.67%. Samantala si kabayan ay mayroong knockout ratio na 51.35%. So, posibleng lamang sa height, reach, power ang Thai fighter. Posible sa height lamang siya, pero sa power lamang po talaga automatic ang Thai fighter base sa kanyang knockout ratio. Sa edad, 32 anyos si kabayan, 27 anyos naman ang Thai fighter. So, dito mga idol, parehong nasa prime ang dalawang maglalaban. Tanong, sino ang Llamado? Kung sa karanasan, lamang si kabayan. Sa height, reach, power, mas matangkad tong si ano eh. Pero mas kilala si Tapalis ikumpara dito kay Natapong Jangkaew. So, Llamado si Tapalis mga idol. Pero sa physical na appearance, syempre, may mga kalamangan po ang Thai fighter. Height, reach,
power, which is yan po ang mahalaga sa bawat laban. Pero sa skills, siyempre, parehong boxer puncher. Nakadepende sa strategy na gagawin ng magkabilang panig kung kaninong diskarte ang mangingibabaw dito sa laban. Dahil dito sa boxing, hindi lamang yan palakasan, kundi pautakan din po mga idol. Nasa tingin ko dahil lamang sa karanasan si Kabayan, yan ang posibleng makalamang sa kanya, lalo na sa skills. Okay, dito, bagamat para sa akin, llamado si Tapales, pero konti lang. Bakit? Para sa akin, kung ilagay natin sa percent, dahil po sa physical na appearance na taglay-taglay nitong Thai fighter, 55% para sa ating kababayan, 45% para sa Thai fighter. Ganun lang po kadikit dito ang dalawang ito mga idol. Lalo na galing nga sa masaklap ng pagkatalo si Kabayan. Okay, dadako na tayo sa ating gagawing prediction sa laban. Marlon Tapales by knockout or technical knockout, pinakamatagal ang 6 rounds. Opo, pinakamatagal ang 6 rounds. At kung sakali di magawa ni Marlon Tapales na mapatulog o ma-knockout niya o may knockout itong Thai fighter, posible pa rin makalamang si Tapales sa puntusan na kung saan mangingibabaw ang kanyang eksperyensya, maging yung kanyang power, na kung saan idagdag pa natin, dito gaganapin sa ating bansa ang laban, malaki ang tsansa ni Kabayan kung magkaroon lamang ito ng dikit sa scorecard. Dahil dito sa Pilipinas gaganapin ang bakbakan. Alam niyo na ibig ko sabihin. hindi naman nawawala talaga kahit sa bansa yang hometown decision, favoritism, hindi nawawala yan. Kung saan, kung magkaroon lang ng dikit sa scorecard yan, malaking posibilidad na dito sa taga dito ay award ang panalo, di po ba? Ngayon, sa panig naman itong sinatapong Jiang Kaeo, wala ba itong chance sa manalo? Siyempre mayroon mga idol. Posible na manalo din ito by knockout si natapong Jiang Kaeo. Hindi kagulat-gulat yan. Dahil una, mataas ang kanya knockout ratio, may power, at hindi natin alam kung wala bang ininambinsala itong ating kababayan. At posible din na bunga ng strategy ng kanyang team, posible niyang gamitin ang kanyang height and reach advantage na hindi makapagsabayan dito sa ating kababayan, na kung saan posible niyang matalo si Tapales din sa pamamagitan po ng puntusan, lalo't lamang din ito sa power kumpara talaga kay Tapales. Oo. Kaya ko naman nasabi sa kapanig ng Tapales na yung kanyang power pwede mangingibabaw dahil sa karanasan. Dahil sa uri ng kanyang kinalaban, na kung saan hindi nga po magkalibil ang dalawang ito sa uri ng kinalaban o sa karanasan. Pero hindi sa lahat ng pagkakatao na gagamit ang karanasan. Minsan ang skills. Kung gagamitin lang nitong sinatapong Jiang Kaeo ang kanyang height, reach, power, mahirap ito na laban para kay Marlon Tapales. Dahil napakatangkad po ng Thai fighter. 5'6" or 5'7". Yan po ang pinaka-ano ko dyan sa kanyang height. Kaya dito mga idol, sa laban na ito, kung gusto ni Tapales na manatili sa kanya yung kasikatan or spotlight, dapat maging impresibo ang kanyang panalo dito kay natapong Jiang Kaeo. Pero pag natalo siya dito kay Jiang Kaeo, malaki ang posibilidad na lulubog ang kanyang karera sa boxing. Oo. Dahil itong kanyang kinalaban, ikumpara talaga sa kanya, malayo ang agwat nila mga idol lalo na doon sa ranking. Na kung saan ang ranking mga idol, malaking bagay po yan. Pagka nasa ranking ka, ibig sabihin lang noon, hindi ka basta-basta. O lalo na dating world champion si Marlon Tapales. Bagamat sa panig na Tapales, parang ano lang ito ano lang sa kanyang loob na magbalik yung kanyang confidence. Pero hindi lahat ng ginagawang ganon ay matatalo. Lalo na't matangkad ito, may power din, may skills din. Kaya dito, kailangan mag-ingat ni Marlon Tapales. At kung gusto talaga niyang makabalik, siyempre, in-knockout niya ito para makita ng marami na ito si Tapales, hindi pa laos. Ganyan. Although hindi pa naman malaos si Tapales. Pero dito, delikado siya dito pag natalo siya dito. Kinalaban niya itong wala sa ranking, delikado siya dito, mga idol. Na kung saan, pagka tinalo siya dito ni natapong Jiang Kaeo, lubog sa ranking ito si Tapales, automatic. Oo.
Kaya abangan natin. Magandang laban ito para sa ating kababayan na sana magtagumpay po ang dalawang boksingero na ating kababayan, mga kababayan dito sa professional boxing. Hanggang dito na lamang, ito Pandong Sports PH. Full support po tayo sa Philippine Boxing, mga idol. God bless.